Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Paluging ibinenta na ilang retailer ang paninda nilang bigas sa unang araw na pagpapatupad sa utos ng Pangulo na limitahan ang presyo nito. Umaaray na rin ang mga magsasaka na pinakamaiipit daw sa utos. Sabay tanong kung bakit walang napaparusahang nagmamanipula ng presyo. Sa isang palengke naman, maagang naubos ang bigas na pasok sa price cap kahit pa madilaw at durog na. Nakatutok sina Joseph Morong at Maki Pulido. Kaya sa malugi, hindi na sana muna magtitinda ng bigas ngayong araw si Jack. Ito ang kopya ng resibo ng binili niyang supply kagabi. Dahil 2,210 pesos ang isang kaban na may 50 kilos, dapat ibenta niya ito ng 49 to 50 pesos kada kilo para mabawi man lang ang pampasahod at pambayad sa pwesto. Pero bilang pagsunod sa price cap na sinimulang ipatupad ngayong araw, palugi niya itong ibinenta sa halagang 45 pesos. 41 pesos naman niya ibinenta, ang dapat sana ay 48 pesos. Sabi kasi ng City Hall, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Ito rin ang ipinangamba ng ilang rice retailers sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Kaya bago ang interagency inspection kaninang umaga, napilitan silang magbenta ng palugi. Sarado po yung mga bigasan po, tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Pinilahan ito ng mga mamimili at sa loob lang ng halos 4 na oras, ubos na ito. Binagsak nila ng 45. Okay naman po, pero mas mahal pa rin siya. Tulad ng mga kamatis. Ang ilang 41 pesos na regular milk, madilaw o di kaya'y durog. Pero kahit na durog, pantawid na rin daw ito para sa ilang mamimili. Para makaraos ng ilang days sa budget. Hanggat wala pang September 15 next cut-off ng salary. Ang hindi masabi ngayon ng rice retailer na si Jack hanggang kailan nila kakayanin na magbenta ng palugi. Sarado muna kami, ma'am. Wala naman tubo, ma'am. Hilugi pa kami. Tapos pagod lang po. Babala ng DOJ, may mga reklamo daw na maaaring kaharapin ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigat niyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Kahit gobyerno, kartel na ang sinisisi sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pagkakakilanlan niyan, sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumabas na sa hearing noong 18th Congress. Nagtataka po kami, ba't hanggang ngayon wala pong napaparusahan? Hintayin na lang natin yung resulta ng mga investigation. Sa Palawan, naikutan na ng DTI ang mga retailer para maabisuhan ng rice price ceiling na 41 pesos hanggang 45 pesos. Pero may ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice na mas mataas sa price ceiling sa halagang 55 pesos. Ang hiling ng mga nagtitinda nito, sana payagan silang ubusin lamang ang kanilang stock na nabili nila sa mas mahal na presyo dati. Ang mga premium rice naman tulad ng binibenta sa tindahang ito hindi naman sakop ng price ceiling. Actually, special rice talaga yan hindi naman siya affected. Dito sa Palawan na isang island province, karamihan dun sa mga bigas dito ay inaangkat galing sa ibang mga probinsya. Pero meron mga palayan tulad dito sa Nara na malapit nang anihin ang mga palay. Pero para mapababa ang presyo ng bigas ayon sa mga magsasaka, sila ang tatamaan. Si Guillermo Pacquiao Valencia nag-aalala na baka mabawasan na ang inaasahan niya sanang 50,000 pesos galing sa kanyang 5 ektaryang palayan. Sa ngayon, nasa 22 hanggang 24 pesos kada kilo ang bigay nila sa mga trader, pero baka 18 pesos ang maging bilihan nila sa mga trader. Siyempre wala kaming magagawa, sir. Siyempre hindi naman namin pwedeng hindi ibibinta yung palay. Hindi naman po kami makabayad sa utang. Talagang farmers po talaga ang mag-sacrifice. Sana raw ay kahit 20 pesos na bentahan ay may laban pa rin ang mga magsasaka. Sa Aurora, hindi ibibigay ni Mang Ray sa mga trader ang kanyang bigas dahil 15 hanggang 17 pesos lamang ito binibili sa kanya. Bibilad ko lang tapos i-retail ko na sa mga tao. Ako nang bebenta, makatulong pa ako. Sa Isabela, nag-aani na ng palay. Nag-aalala rin sila sa epekto ng price ceiling sa presyuhan. Sa ngayon, nasa 23 pesos kada kilo ang tuyong palay. Kaya lang sir, gumagatang kami dito bagka. Kaya nga awan sa pagalianan na sir, gumagatang din kami. Kaya laman ni Kwa sir, Ameda, ara ko lang po sir, noon magagitay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.
Ayuda na naman ang pantapat ng gobyerno sa mga lugi ng mga retailer. Pero ang halaga, nasa 15,000 piso lang. Paano naman kaya ang mga magsasaka? Nakatutok sina Ian Cruz at Oscar Oida. Kung pwede lang daw, hindi na muna magtitinda ng well-milled rice si Wilson Santiago. Sayang daw ang panahon at lakas dahil 200 pesos ang talo nila kada kaban kapag ibinenta ang bigas mula sa kanilang supplier sa itinakdang price cap ng gobyerno. Walang kita dito. Lugi pa kami dyan kung tutuusin. Kaya nga lang, syempre, pinatupad nila, kailangan sumunod kami. Sabi ng mga nagtitinda ng bigas dito sa Trabaho Market, 3 linggo na raw na walang regular milled rice at 2 linggo naman yung well-milled rice. May dumating kahapon na well-milled rice pero ito ngayon ay binebenta na sa 45 pesos per kilo. Pero matumal daw ito dahil kapag tiningnan mo halos naninilaw at may mga durog-durog na butil at kapag inamoy, ayun, parang lumang aparador. Bago umalis ng bansa pa Indonesia kahapon, nang i-anunsyo ng Pangulo ang rice price ceiling. Pero inutos niya rin ang pagtukoy sa maliliit na retailer na kailangan bigyan ng ayuda na kukunin daw sa 5.5 billion pesos Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Pero hanggang 15,000 lang ang pwedeng ibigay na ayuda sa mga retailer. So, nakakasa na, inaantay na lang namin yung listahan mula sa DTI at sa Department of Agri. Pero pati raw mga magsasaka, apektado na rin ang itinakdang price ceiling ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives. Bumagsak na umano na hanggang 3 piso ang farm gate price ng palay kasunod ng ipinataw na price ceiling sa bigas. Yung kasalanan ng mga hoarder supposed to be at saka mga price manipulator, bali yung farmer ang sasalo ng problema in the form of low palay prices. Sabi ng gobyerno, aalalayan din nila ang mga magsasaka maapektuhan ng rice price ceiling. Ang tulong ay na pinaka-importante is yung sa logistics and marketing natin. Meron ho din tayong mga kadiwa centers para ho magsilbing market at maaring kami rin ho ang mag-directly connect sa mga retailers. Bago pang itinakdang price ceiling sa bigas, ay may nauna ng hakbang kontra sa mga hiniinalang smuggled na bigas. Tulad naman na sa 7 warehouse sa Bulacan na ni-raid kamakailan. Bantay sarado pa rin ito pero hindi pa raw itinuturing na guilty ang mga may-ari ayon sa customs. Binigyan sila ng panahong magsumiti ng patunay na di-smuggled ang imbak at 5 raw sa 7 ang nakapagsumiti na. Pag na-validate namin na legal at kompleto, bubuksan po kagad namin lahat ng kanilang mga warehouses. Kung mapapatunayan namang illegal na naipasok sa bansa ang mga bigas, pag ito po ay na-seize, dadama naman po ito sa seizure proceedings at ito po ay pwedeng ma-forfeit in favor of the government. Kung sakali, pwede rin daw itong ipasubasta o i-donate sa gobyerno. In the long run po, ang mamayan po makikinabang dito. Bababa po ang presyo at kung yung nag-i-smuggle po, nagbabayad naman sila ng tama, mas marami po tayong proyekto ng gobyerno magagamit po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida at Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Nagharap sa Senado ang siklista at ang dating pulis na nanakit at magkasanang baril sa kanya. Hanggang kanina, magkaiba ang bersyon ng kanilang mga kwento. At nakatutok si Mav Gonzalez. Nagkapatawaran na raw, pero magkaiba pa rin ang kwento ng dismissed na pulis na si Wilfredo Gonzalez at ng siklistang si Alan Bandiola. Sa pagdinig ng Senado na unang pagharap din sa publiko ng siklista, kwinento niya ang mga nangyari bago ang tagpong nakuna ng video. Bigla raw pumasok noon sa bike lane ang kotse ni Gonzalez. Nagit-git siya kaya tinapik niya ito ng 3 beses. Nakita raw niyang nagalit si Gonzalez kaya umalis siya agad para hindi na lumaki ang gulo. Pero hinabol daw siya ni Gonzalez at kinat umano hanggang humantong sa paglabas ng baril. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzalez, si Ginoong Gonzalez. Tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng baril. Sabi naman ni Gonzalez, si Bandiola ang mainit agad ang ulo nung unang gitgitan pa lang nila. Minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka.
bigla ka pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dinerty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako. Nakasuot pa raw ng gloves na may hard knuckle si Bandiola, kaya nayupi ang bubong ng kotse niya at uminit na rin ang ulo niya. Pero sabi ni Bandiola, hindi niya minura si Gonzales. Wala rin daw siyang suot na gloves. Siguro mayroon mong pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales. Malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po sigurong nakita niya that time po. Kaya ako yung na-kompronta. May ipinakita ring litrato si Senador J.V. Ejercito na makikitang walang glove si Bandiola. Nasa kaliwang bahagi rin ng kotse ang yupi. Gayong sabi ni Bandiola, sa kanan niya tinapik ang kotse dahil nasa bike lane siya. Very clear dito, wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po. Noong araw na yun din, nagkaayos ang dalawa sa presinto. Nobody influence you, nobody Wala pressure po, Your Honor. Nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo Tinanong din ng mga senador ang pulisya kung pinaboran ba nila sa investigasyon si Gonzales. Talaga bang pinaboran mo si Mr. Willie Gonzales dahil dati siyang pulis? No, sir, because I really don't have any reason to do so because I don't know him. Kumpiskado na ang baril at suspendido na ang driver's license ni Gonzales na ayon kay Ejercito ay may mga nauna ng hinarap na reklamo sa barangay tulad ng grave threat, robbery, perjury at frustrated homicide. Kung may anger management issue raw ito, dapat hindi na siya binigyan ng lisensya sa baril. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko. At yung kay Mr. Bandiola, pinatawad ko na rin po siya sa damage ng kotse ko. Kaya nga ho kami nagkabati po. Okay na po sa akin yun, hindi ko po sinisingil. Wala po kaming ni Mr. Bandiola. Nagiwalay po kami na maayos. Pag-aaralan daw ngayon ng Senado na bumuo ng batas, partikular laban sa road rage. At ang parusa magiging mas mabigat sa ibang driving-related violation. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pati 18 anyos na anak ng mga dati niyang amo, idinawit na rin ang kasambahay na si LV Vergara na nang maltrato rin umano sa kanya. Isinawalat yan sa pagharap-harap nila sa pagdinig ng Senado. Diyan tumutok si Cedric Castillo. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa sinapit ng kasambahay na si LV Vergara, nakaharap na niya ang mga dati niyang employer na anyay paulit-ulit na gumulpi sa kanya sa loob ng ilang taon dahilan para raw siya mabulag. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Dumudugo po pag inuuntog nila ako sa may CR. Hawa ka sa buhok? Opo. Ilang tao gumagawa sa'yo nun? Isa lang po, yung amo kong babae. Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran. Pero sa harap ni LV, mariing itinanggi ng mag-asawang Franz at Pablo Ruiz ang mga paratang. Depensa nila, hidwaan sa pagitan ng mga tauhan at kasambahay ang di umano'y sanhi ng mga sugat ni Vergara. Sinaktan mo ba siya o hindi? Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Pagka kung may ganyang ka-LV, nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LV?
Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman yan? Ano Ate LV, ang masasabi mo dyan? Ay sorry GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ipinakita sa pagdinig ang dating larawan ni Vergara bago raw magsimulang magtrabaho sa pamilya Ruiz noong 2017. Malayo sa itsura niya ngayon. Pinabulaan na naman ito ng dating employer na sinabing 2019 nang magsimula sa kanila si LV at may senyales na raw siya noon ng komplikasyon sa mata. Paratang pa ni Vergara, ang pambubugbog daw ang dahilan kaya tuluyang nabulag ang kaliwa niyang mata habang kailangan na ring isalba ngayon ang nasa kanan. Ipinakita ng mga imbitadong medical expert ang resulta ng CT scan kay LV. Ito po yung septum, yung gitna ng ilong. Makita niyo po, nakabihis siya sa kaliwa. So, dislocated? Opo. Makita niyo po may linya rito. Normally, wala po yan. So, ibig sabihin, meron pong dating fracture dyan. Trauma po. Ibig sabihin, pinalo, pwedeng aksidente rin po. But not necessarily self-inflicted ito. Ginugod yung ulo sa pader. Pwede gano'n, di ba? Yes pa. Pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Gumugulong na ang parallel investigation nito ayon sa Commission on Human Rights. Ang Department of Labor and Employment naman sinabing posibleng may labor violation dahil sa iba't ibang trabahong ipinagawa kay Vergara na labas sa kanyang tungkulin bilang kasambahay. Pag may pinagawang ibang trabaho na sa'yo na hindi na covered nung kasambahay law, parang industrial worker ka na. So dapat maliwanag siguro yon dahil minimum wage na yon. Pagkatapos ng pagdinig, idiniretso ang kasambahay na si LV sa Philippine General Hospital kung saan susubukan daw na isalba ang kanyang kanang mata. Sasagutin daw ng Senado ang mga gastusing medikal ni LV. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Baha pa rin kahit maghapong hindi umulan sa ilang bahagi ng Bulacan. Maging sa Pampanga, tuloy ang kalbaryong baha na umabot hanggang sa mga evacuation center. Nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, ang nakikita mong baha dito sa ating likuran sa Macabebe, Pampanga, 4 na araw na po yan na binubuno ng mga residente rito. At alam mo Mel, talaga namang kalbaryo para sa mga taga rito ang baha dahil ngayon sa dulot ng pag-ulan na sinabayan pa nga ng high tide hanggang bewang ang taas ng baha na yan. Sa Bulacan naman Mel, bagamat hindi inulan maghapon, baha pa rin ang ilang lugar. Hirap na ngang makakita, pahirapan pa ang paglakad ng 59 anyos sa si Baby Silvestre sa baha. Ilang araw na siyang lumulusong dito para maghanap buhay. Punta ninyo. Dito lang po. Magtitinda po ng tinapa po. Maski malaki pong tubig talaga nagtitimpo. Yata siya hanap buhay namin po. Talaga pong mahirap po. Hanggang bewang pa rin ang baha dito sa Barangay Caduangtete ng Macabebe, Pampanga. Dahil sa ilang araw ng pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Gaya ng dati, ang mga eskwelahan ang nagsisilbing evacuation center sa mga binabahang lugar. Ang problema, lubog din sa baha ang mga ito, kaya ang mga evacuees nasa mataas na palapag ng eskwelahan. Sa evacuation center ko nakilala si Cristina Carion na lumikas kasama ang 5 anak at 1 apo. Wala po kaming income. Kaya yung nahihirapan din po kami. Paano pagka inaasa lang sa rasyon at sa binibigyan lang po ako ng kapatid ko. Inabutan ko rin nag-aaral ang grade 11 na si Riza Carion sa pamamagitan ng module habang wala pang face-to-face na klase. Kanina umaga ka para nagmo-module? Opo. Mahirap din po kasi wala ako sa bahay tapos dinala ko pa po yung gamit ko kasi po kahit na baka mabasa po. Si Shen Andalio naman, online daw muna ang klase. Mahirap po yung online kasi ma'am, hindi mo po talaga nananamnam yung mga lesson kasi iba rin po talaga yung kapag face-to-face, naririnig mo yung teacher. Pero sa ilang lugar, tulad sa bayan ng Apalit, may mga estudyante pa rin pumapasok. Kalbaryo yan, lalo sa mga maliliit na bata.
Sobrang laki ng tubig po. Siyempre, hatid at susunod. Opo. Pagdating po dito sa malalim, mahirap po talaga. Sa Bulacan naman, hindi man inulan maghapon, baha pa rin sa ilang lugar. Gaya na lamang sa Balagtas at Paumbong. Si Arvin Kalawag, dumalaw sa kamag-anak sa Paumbong dahil baha raw sa kanilang lugar sa Malolos. Pero baha rin ang dinatnan dito. Pagka kukuha kayo ng bahay talaga, taasan nyo. Hindi na uso mababa ngayon. Mel, dito sa ating kinaroroonan sa Barangay Kaduang Tete sa Macabebe, nasa 90% daw ng mga residente rito ang lubog sa baha. Nangangamba ang barangay na kapag nagtuloy-tuloy pa ang pagulan ay lalong tataas ang baha. Kaya naman naka-alerto sila 24 oras para sakaling kailangan maglikas ng mga residente. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Bumilis sa 5.3% ang inflation o ang pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto. Isa sa may pinakamalaking ambag niyan, mahal na bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ramdam niyo ba nitong Agosto ang pagmahal ng bigas, kamatis at tilapia? Ilan lang yan sa mga nagmahal na pagkain na siya namang pangunahing dahilan ng mabilis na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Agosto. Ang antas niya no inflation rate nasa 5.3%. Pinutol nito ang sunod-sunod pa namang pagbagal sa pagmahal ng mga presyo at serbisyo mula Enero hanggang Hulyo. Bigas ang isa sa may pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin nitong Agosto. Nasa 8.7% agad ang iminahal. Pinakamabilis na taas presyo yan mula noong November 2018 kung kailan nagkaroon ng krisis sa bigas. Pinakamahihirap syempre ang pinakaapektado niyan. Sa bottom 30%. So mas malaki yung impact sa kanila. Kaya ang pamilya ni Aling Eva nagbabawas sa kanin. Nagsasayang kami ng ng 1 kilo, ngayon half kilos na lang. Pero hindi lang mga bahay ang apektado kundi pati mga negosyo. Kabilang sa mga may pinakamalaking ambag sa pagtaas ng inflation para sa buwan ng Agosto ay ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin kagaya ng isda, gulay, bigas, tubig, pati na rin ng LPG. Dahilan kaya naman tumataas rin ang presyo ng mga pagkain sa mga karinderya kagaya nito. Dati po ay 10 pesos po yung rice, ngayon po 12. Ngayong nagpapatupad na ng price cap sa bigas, babagal na kaya ang antas ng inflation sa mga susunod na buwan? Magkakaroon siya ng adjustment, pero of course we will be computing it year on year. So last year kasi hindi ganun kataas yung presyo ng bigas. Bukod sa bigas, dapat rin daw bantayan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo na ginagamit sa delivery ng mga produkto. Kahit nasa 6.6% na ang average inflation mula Enero, nananatiling 2 to 4% ang target sa pagtatapos ng taon. Ibig sabihin, kailangan bumagal ang pagmahal ng bilihin ngayong Burr months kung kailan tipikal pa namang tumataas ang demand sa mga bilihin kaya nagmamahal. Para raw makontra ang pagmahal ng bilihin sa buong mundo, maaari raw magpatupad ng pansamantalang pagbaba ng mga taripa ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahang magpapatuloy ang pagmahal ng bilihin dahil sa epekto ng problema ng supply at pagmahal ng langis sa buong mundo. Pero babagal din daw ang inflation sa target sa huling 3 buwan ng taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagtugon sa climate change at human trafficking at patas na kalakalan ang ilan sa mga isinusulong ng Pangulo sa ASEAN Summit sa Indonesia. Mula roon, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, sa pagsisimula ng 43rd ASEAN Summit dito sa Indonesia, ang pagpapaigting sa pagtutulungan sa mga usaping pang-ekonomiya, ang climate change, food security at pagbibigay oportunidad sa mas nakararami ang ilan sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Kasamang dumating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Jakarta Convention Center si First Lady Liza Marcos para sa formal na pagbubukas ng 43rd ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ekonomiya ng ASEAN region at pagkakaroon ng bukas at patas sa kalakalan sa mga bansa sa ASEAN at mga trading partners nito. Kabilang dito ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na kamakailan lang pinasok ng Pilipinas. We remain optimistic that RCEP will not only widen our options to increase production
and ultimately strengthen supply chain resiliency, but also provide a new space for our economies to participate in the global value chain. Mahalaga rin daw pagtulungan ng ASEAN ang pangalaga sa mga migrant workers at pagsawata sa human trafficking. The Philippines will continue to call for more concerted efforts in intensifying regional and international cooperation, especially in mobilizing resources to prevent and combat the abuse of technology in TIP. Ang usapin sa climate change at food security ay kabilang din sa mga binigyan diin ng Pangulo na nagpahayag din ng kahandaan para sa chairmanship ng ASEAN sa taong 2026. Sa kanyang talumpati naman, sinabi ni Indonesian President Joko Widodo na sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng rehiyon, ang lakas ng ASEAN ay nasa pagkakaisa ng mga miyembro nito. Future challenges are becoming increasingly difficult and causing a struggle of influence between major powers. Nevertheless, ASEAN has agreed to reject being a proxy for any power, to work together with everyone for peace and prosperity. Do not turn our ship, ASEAN, into an arena for rivalries that cause mutual destruction. Samantala sa mga sandaling ito, Emil, nagaganap ang pulong ng Pangulo kasama ng ilang mga piling negosyante. Dito lamang yan sa Bulwagan sa aking likuran. Kaugnay ito sa mga airport projects at ang posibleng pamumuhunan ng mga negosyante sa mga ito. At ating inantabayanan ang kalalabasan ng mga pulong na yan. At live mula sa Jakarta, Indonesia para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Agad nakalusot sa komite sa Kamara ang mahigit 10 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the President para sa taong 2024. Sa kabila po yan ang puna ng minorya sa hinihingi nitong confidential and intelligence funds. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Gaya ng budget ng Office of the Vice President, mabilis ding nakalusot sa Committee on Appropriations ang panukalang 10.7 billion pesos na budget ng Office of the President. Walang kongresistang nakapagtanong tungkol sa hinihinging budget ng opisina ni Pangulong Bongbong Marcos na may nakapaloob na 4.5 billion pesos na Confidential and Intelligence Fund. As part of a long-standing tradition and practice of the House of Representatives and the Committee on the Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President, Mr. Chairman, may I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Agad namang nag-object ang minorya na binawi rin ang payagan silang magpahayag ng kanilang saloobin at kwestiyon. Pero nagulat sila nang biglang hingi ni Davao City Representative Isidro Ungab na aprobahan ang panukalang pondo ng OP. The objection has been withdrawn and therefore the motion to terminate the budget briefing of the Office of the President is hereby approved. No, Madam Chair. Nire-reload po natin yung deliberations. Again, we should give members the right and the time na maghabol ng kanilang mga objections. Let us just have some order in the House, please. So, at the point that the objection was withdrawn, then automatically the motion to terminate the budget briefing was carried. Isa sa pinuna ng oposisyon ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Yung mahigit 4.5 billion na confidential and intelligence funds ay bahagi lang ng mahigit 1 trillion na pondo na kokontrolin ng Pangulo sa susunod na taon. Nagkakasya tayo sa mumo para sa mamayang Pilipino. Mahalaga ang ginagawang pagbusisi ng Kongreso sa national budget dahil bahagi ng pantustos dito ay mula sa buwis na ibinabayad ng taong bayan. Sa prosesong ito, may mga ahensya na maaring madagdagan o kaya ay mabawasan ang budget. Sumalang din ang Commission on Human Rights na nagpahayag na humingi sila ng 1.9 billion pesos na pondo pero mahigit 976 million pesos lang ang inilagay sa panukalang budget. Nagpahayag ng suporta ang ilang kongresista na dagdagan ito. We have the mandate to protect, prevent violation and promote human rights. And
among the most important mandate of the Commission is to investigate human rights violation. Tanong naman ni Representative Edsa Lagman, ano ang ginawa ng CHR para tuparin ang pahayag nitong makikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Have you communicated with the ICC or their prosecutors with respect to the data you have gathered in your investigation? No, Your Honor, not yet. Have you communicated to the ICC your intent to cooperate with the investigation? No, Your Honor, not yet. Have you communicated with the Department of Justice your intention to cooperate with the ICC with respect to this drug war? No, Your Honor. In other words, your statement was a soundbite, a press release for media, and you have not really communicated to the affected agencies. Well, it's not a soundbite, Your Honor. It was a response to a question provided or given by media men. Nangako naman ang CHR chairman na makikipag-ugnayan ito sa ICC at iba pang ahensya kaugnay sa pagnanais nitong makipagtulungan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pagkatapos ng bagyong Hana, isang bagyo ulit ang umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Iyan ang bagyong Ineng na unang bagyo na nabuo sa PAR ngayong September. Huling namataan ang sentro ng Tropical Depression Ineng sa layong 1,020 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Napanatili nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos naman yan pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, hindi ito inaasahang lalapit sa anumang bahagi ng ating bansa at posibleng lumabas na ito ng PAR bukas. Pero maaari pa rin niyang lumakas bilang tropical storm at bago nito tumbukin ang Japan. Walang nakataas na wind signal pero makakaapekto sa bansa ang trough ng bagyong Ineng. Pinalalakas din ito ang habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Hana na nasa labas na ngayon ng PAR. Magiging maalon at hindi pa rin ligtas ang maglayag sa malaking bahagi ng Luzon at ilang baybayin ng Visayas. Silipin naman natin ang datos ng Metro Weather kung kamusta ang magiging lagay ng panahon natin bukas. Sa Luzon, halos maghapon ang pag-ulan sa maraming lugar. Matitinding ulan ho ang inaasahan sa Northern Luzon, Central Luzon, Mindoro Provinces at Palawan, gayon din ho sa Bicol Region. Kaya maging alerto sa posibleng flash floods o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan bukas pero kumpara nitong mga nakalipas na araw ay hindi na malawakan at halos hindi na ito buong araw mararanasan. Malalakas na ulan din ang dapat paghandaan naman ng mga residente sa Visayas. Yung nagkukulay red ho at orange na nakikita natin sa Panay Island, Negros Provinces, pati dito sa Samar at Leyte Provinces, ang ibig sabihin ho niyan ay heavy to intense rains kaya magdoble ingat pa rin ho mga kapuso. Sa Mindanao naman, maraming lugar ang uulanin lalo na pagsapit ng hapon. Asahan ng malalakas na ulan sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Bukidnon at Socsargen. Kaya mag-ingat pa rin ho mga kapuso. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Iaapela ng It's Showtime ang 12-day airing suspension na ipinataw sa kanila ng MTRCB. Sinagot ni MTRCB Chairperson Lala Soto ang alegasyong ipinag-iinitan nila ang noontime show. Nag-inhibit din siya sa pagdinig sa issue. Yan ang report ni Nelson Canlas. Meron muna kaming mahalagang kasunod ng inilabas na desisyong patawan ng suspension ang noontime show na It's Showtime kahapon. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Nilinaw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na hindi pa final ang suspension. Sabi ni MTRCB Chairperson Lala Soto, binigyan ito ng 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration.
With others, pwede naman talagang nasuspend na kanina pa lang. But no, again, in the spirit of fairness, we are giving them the chance. Kaya hindi sila suspended today. We will wait for its finality. Si Soto ay anak ni dating Senate President Tito Soto na may noontime show din sa ibang estasyon. Ang sabi po sa isang comment ay pinag-iinitan nyo daw po ang It's Showtime. Totoo po ba ito? No, that is not true. Siguro natural lang naman sa mga supporters ang maging ganun ang pakiramdam kasi siguro naririnig nila na parating nare-report. But hindi po kasalanan ng MTRCB ang violations na ginagawa nila. Dagdag niya, ang kaso daw ng It's Showtime ay dinisisyonan ng MTRCB Board. Sa isang pahayag naman ng MTRCB, sinabi nitong nag-inhibit daw sa butuhang kaugnay dito si Soto. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Ginisa sa Senado ang nakalusot umanong litrato ng nakangiting matching sa online application para makapagrehistro ng SIM. Mismong NBI ang sumubok na isumiti yan at lahat ng telco nalusutan. Ang kanilang depensa sa pagtutok ni Mark Salazar. Nabigla ang mga senador sa pagdinig ng Committee on Public Services sa ipinakita ng NBI Cybercrime Division. Kung gaano kadali magparehistro ng SIM card kahit pa litrato ng nakangiting matching ang ginamit nila sa online application. Sabi ng NBI, sinubok nila ito sa lahat ng mga telco at lahat ng ito lumusot. Just last night, we tried to register. We bought a SIM card from different telcos. And we entered the face of an animal actually and different names. Natanggap pa rin ma'am actually. The picture on the left, Your Honor, ano po yan, yung monkey po na. No? Buti nga nakangiti po kasi kung hindi, baka hindi yung binagbigyan yan. Sabi ng mga telco, maraming iniwasan ang implementing rules and regulation ng SIM Registration Act. Kaya nawala ang pangil nito. Gaya ng data privacy law, kaya konting detalye lang ng aplikante ang hinihingi nila. At ang baba rin ang parusa sa paglabag. Siguro lumulusot nga po yun, ano? Mga pictures. Kasi nga po, isa sa nga precisely that's the reason why before, when the bill was being deliberated on, we asked to have access to government ID issuers. Mas madali po yun kasi may biometrics. So yun po talaga ang makapagpigil niyan. Pero unggoy yung nasa picture eh. Na hindi po namin nakikita yon kasi diretso po sa system. SMART had processes in place to verify submitted information and data. SMART also employed an optical character recognition technology, not only to help SMART verify submitted information and data, but also to protect and secure its subscribers. We have implemented 3 features of the SRA. So first is the ID OCR that basically replicates the data or information that you can see in the ID into the data fields. The second is the face liveliness, where the SRA platform recognizes or finds traces of biometrics. There's the face matching, where we face the IDs to the selfies. With the cooperation of the NTC, ma'am, maybe we can amend the IRR, no? Yes, ma'am. Specifically now, since we are doing na rin naman po the post-registration validation. Napunta sa SIM Registration Act ang usapan ng komite dahil sa naglipa ng fraudulent SIM cards sa sirkulasyon na ginagamit sa mga online scam na umano'y ginagawa sa mga illegal POGO operation. More than 80,000 po yung mga SIM cards doon. Pero ayon sa NBI, 200% ang itinaas ng reported cybercrimes kahit may SIM registration na. Ang hirap din daw maghabol dahil sa tagal ng ugnayan sa mga telco. It would be very difficult to track them down. And actually yung processes pa namin sa telco, yung turn around ng request. Naniniwala rin ang mga senador na nasa mga POGO operation ng sindikato ng cybercriminals, kaya nagkakaisa silang nasa komite sa panawagang wakasan na ang POGO. 0.03% lang naman daw ang ambag nito sa ekonomiya. At sa 34,000 na empleyado ng POGO, 16,000 lang ang Pilipino. Para sa GMA Integrated News,
Mark Salazar, nakatutok 24 oras. The pressure is on para kay Kapuso primetime princess Barbie Fortesa, kaugnay ng role niya sa TV adaptation ng pelikulang Maging Sino Ka Man. Pinanood ko po yung pelikula, hindi dahil pressured ako kasi gusto ko siya mapanood kasi hindi ko siya time po eh. Definitely iba po talaga yung magagawa ko dahil wala naman po talaga makakapantay sa ating megastar. So ako na lang po siguro pressure on my part na hindi nila makita si Clay. Sagot yan ni Barbie sa tanong ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda kung paano niya bibigyan ng atake ang TV remake ng hit 1991 film. Pinagtutuunan daw ni Barbie na mailayo at di makita ng audience si Clay ng Maria Clara Tibara kay Monique na bago niyang character. Very happy din si Barbie na bigyang buhay ang dating ginampanan ni megastar Sharon Cuneta, lalo't proud Sharonian ang kanyang mommy. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.